Welcome to my channel! Orava! Orava! Misa South Orava! Hello everyone! Merry Christmas! This is Belly Russo. Today it's a Christmas day! Tahimik sa amin eh, ganun naman talaga. But good thing, the sun is up. It's freezing, -8 degrees Celsius, and then it's time for us, the whole family, for forest trekking. Here, there, hiding. My son, he doesn't like. Kumusta kayo dyan? Ang ganda. Hindi masyado maraming snow, pero good thing, the sun is up. Look at! Oh, nice! Kailangan ko ng sunglasses kasi grabe yung sila ng araw dito kasi mababa. Kasi nasa north kami, so mababa din yung araw. So masakit sa mata. So alam mo, pag ganito yung weather, freezing, ang mga tao din lumalabas. Kasi namimiss din nila si sun eh. Tapos tahimik talaga dito. People are nasanayan nila, traditional na. When it's come to Christmas Eve, it's exclusive for family members. Hindi kagaya sa atin, kahit kay kapitbahay, welcome. Anyway, welcome naman, pero parang sino naman pupunta pag commonly sila within family lang. Pero sa amin, welcome kami sa mga kaibigan eh. Pero during this period na medyo meron pang virus na si Mr. C. So, ingat-ingat lang din tayo. So, ito yung ginagawa namin ngayon kasi maraming kinaing ham, kingko. Kailangan din mag-exercise para sa heart. Nakakataba si kingko, si hamba. So, ito, palakad-lakad kami. So, sana magustuhan nyo yung simple video ko. Simpleng buhay, masayang tunay. Ingat po tayo. So dito, sana yung mga tao, sanay na din kami pag freezing. So kailangan magsuot ka ng tamang pang winter suit. Hindi yung pang lang style. So pwede naman pang style, pero importante hindi ka ma-frozen. Ayan. Sa amin, pag makakita ka na 1, 2, 3, 4, 5 tao, marami na yan. So sa mga hindi talaga kaya, maboboard talaga. But well, I learned this environment. Tapos tahimik. Maganda naman yan talaga ng tahimik eh. Diba? Tahimik sa isip. So, mas gustuhin ko rin na tahimik. Diba? Oh, kids are sledding. Buti naman lumalabas yung mga bata. Actually, the other day, before Christmas Eve, 6,000 Finns nagpunta sa north kasi mas maraming snow doon. Mahilig sila sa ganito eh. Pag winter, hindi yan sila nagsiset aside na walang kwenta. They're making it more progressive. So, ayan. Yung mga bata dito sa neighborhood nagsisledding. Diba? Habang kami ay nag-walking, pupunta kami sa forest dyan. Ito, the best na to na season na pag maaraw, maliwanag. Of course, yeah. So nice. Oh, so nice. Kids enjoy sledding. Kahit matanda. Ako rin eh. I enjoy it. Pero today, kasi kulang kami sa tulog, sabi ko walking muna kami. So,
yung goal ko pag may next day off kasama yung mga ka-friends ko. Sana makapag snow tubing kami. Kasi lahat mag-enjoy eh. Mga bata, mga nanay, mga tatay. Oh, ayan, papasok na kami dito. Here we come, forest. Oho, tabi-tabi. May ano kasi dito, oh, polko, or we call that, yung ginagawa ng government para sa mga kids, para sa outdoor activity nila sa daycare, sa school. Meron silang isang area dito na may mga, yung para for learning ng mga bata na ano, meron silang mga guide ba. So ito na po yung start. This is for kids. First expedition, outdoor activity. Yan oh. Ano yan sa mga bata, i-search nila kung anong mga ibon na nabubuhay o nakatira dito. Yan oh. Soltorpin, Luontopolku. The place is Soltorpi. It's natural pulko. Yung pulko, basta pulko. Yan. Nakalimutan ko na naman yung finish. Isang araw. Kami dito, winter, autumn, spring, summer, nag-forest trekking kami. Ganito yung ano namin, outdoor activity. And the next step. Tingnan nyo. Ox ng kaiki. Oy, nutiyasa. Yung mga doors hindi mabuksan. Naka-freezing. Kasi may mga ano dyan eh. Mga clue. Yan o. Yan. Tissue. Yan. Where does tissue made? So, matuto yung mga bata. The paper comes from wood. Yes. And there's a birds here, Mimi. They eat mushroom. They eat insects and snakes. And then also for elay miya. AI na uli help wa huwa matamutan niya tabati halkin sa yoto lang kuya. Ha, kuka on yarsinot tata kapua. Kapu is the yung sa bunga ng kahoy. Kusi. Ano ba yan sa English? Birch tree. Birch tree is koivo. So, it's different. Basta yan. Yung mga kahoy na ganyan. Oh. Who is eating these seeds? Kening kakatala. Oh. Of course, the birds. From birds and squirrel. Kaka means poo. Ita kuka syö kakatia kavutahtet. So, the earthworms. Yeah. And there are also rats here and the woodpecker. Actually, hindi siya freezing. Yeah, not. Yes. Mga kahoy din. Namimiss ko tuloy yung ako pa'y bata. Ganito din kinagawa namin doon sa Pilipinas. Shout out pala sa mga childhood friends ko na kasama ko sa paggawa ng playhouse. It was really a good experience. Nai-enjoy ko. Nai-enjoy din nila. I hope mag-i-enjoy kayo. Hopefully, maka-experience kayo. Kasi, iba kasi sa, experience. At iba din sa video. Kasi, sa amin, we enjoy a lot this outdoor forest trekking. O, ayan. Yan, o. Tapos yan, pool ko. Yung mga bata dyan, lalaro. Yan. Marami silang kahoy eh. Dami. Sa atin, kulang yung kahoy.
can show to your kids. Kids, come over. Welcome to this palace. Tupas na, Nicolta. Orava! Orava! Missä sä oot, orava? Missä? Piikki, niin ampias on piikki. Ampiainen. Bii. Ampiasilla on piikki siellä. Perataan se. Siellä on teleskooppi, Kulta. Kultasene, toimiiko sen teleskooppi? Telescope. Yan o. Ito pa. May story oh. It's an otuka. Bakukang. Sa atin, bakukang yan sa Bisaya. Kas. Tässä oiva uusi kuti väliskorpionille. Lahu puupölle on metsän pikkuväen kerrostalo. Onpa siinä paljon ovi auki ja lahupuut kuhisivat elämään. Niin, yung bakukang at saka scorpion. Bakukang valaiskorpion. Oh, ay, hindi bakukang yan, scorpion talaga. Meron din dito, of course. Yan, yung gusto ng mga bata dito eh. While nasa forest, meron din silang mga matutunan. O sana ganito. You know guys, dito sa Finland, maraming kahoy. Kunti lang yung tao. Maraming forest. So, dito kasi, if compare, one of top 10 sa magandang education po sa buong mundo, ang Finland. Actually, hindi nyo kilala kung ano yung Finland, saan yung Finland, kasi maliit na bansa. Pero in terms of education, high standard sila. Hindi nila pinipressure yung bata na kilalan, i-memorize mo lahat. No. Bibigyan nila mostly yung mga bata ng break, like this. So in their own way, marami silang matuto. Hindi yung pinipilit. Kasi yung school dito half day lang eh. Yung sa anak ko half day lang talaga. At saka alam niyo yung anak ko, I'm so proud of him. Kasi yung mga grades niya nasa 9 to 10. Yan, walang mababa sa 9. 9 and 10. Yan ang marami sa kanya. Ang marami, lahat po, 9 and 10. Kasi ang pinakamataas dito is yung 10. So, kasi siya lang yung nag-assignment, ayaw niyang magpaturo. Siya lang, the mathematics one of his favorite. At saka ito. So, kaya sa mga nanay, kung gusto nyo, bigyan yung chance yung mga anak nung maglaro sa labas. Huwag yung sa phone or sa computer kasi nakakasakit ulo yan sa mga bata, hindi healthy. Hindi po kami exempted yan kasi meron din kami eh. So, pero, pag may chance kayo, let your kids play outside para marami silang matutunan. O, sana sa ibang bansa meron din ganito. I'm sure not only in Finland but other parts of Europe or sa US din meron. Pero, good thing dito sa Finland, safe talaga yung forest. So, walang masamang tao. So, hindi ka takot pumasok sa forest. So, sa amin, isa sa pinaka-paborito naming puntahan, pamasyalan. Kahit anong season of the year. O, sana may matutunan kayo. Look at that. Oh, ako rin. Natuto ding magbasa. Metsan Resepte. Oh, this is the kitchen place dito sa outdoor destination para sa mga bata. Si Koititan ang kurimadong kakka oha mat vet
vuotta ja auringon paistetta. Lisätään joukon käpyjä, puhallitaan sekään kasvihuonekasveja. Sikoititaan ja äänitään muhia noin 100 vuotta ja tadaa! Hauska, the birds are cooking. Kung anong ginagawa nila. Just for fun for kids. At ito naman, yung dinner time. Nandun si Fox, si Varis, yung ibon, at saka si Rat. At saka mga insects nandun. Wala si Squirrel dyan ha. Hindi siguro sila kaibigan ni Fox. Baka kakainin kaya hindi sumali sa dinner nila. O yan, basahin natin. Syntyvän metsä, josta riita napusteltava sen monenlaisille asukkaille. Kasvinsyöjien ruokalistalla on kasvia ja petojen kasvinsyöjiä. Pienelle hajoitajille maistuvat monenlaiset herkut. No niin. So, in the forest, there are enough food for every kind of living things, living animals and insects. Commonly are the greens, the vegetables, or we call this the trees, the leaves. And then, yan. And everybody eat well and taste it good for them. Yan po yung sabi ng story. Ito naman, ito na yung kitchen. Anyway, this is picnic area. Kung break time yung mga bata, lagi kami dito naman eh. So, dala kayo ng mga cold or, depende sa season, warm drinks, coffee, hot choco, at pack bag. Oo, dito. Pero wala ditong pwedeng barbecue kasi delikado anong tawag niyan? Fire. Tapos may playhouse din. Camp. Oh, ito po. Actually, maraming tumubo doon sa ibabaw. Ayan. Ito po yun. Simpleng buhay, masayang tunay. Kaya ito po yung aming buhay dito sa Finland. Simpleng buhay ay masayang tunay. Malapit sa nature, malapit sa forest. Mas maganda. Kaya, joy na. Mag-visit kayo ng mga forest na malapit sa inyo, basta alam nyo lang na safe. Para yung mga bata matuto. Kagaya nito. Takot yan sa camera. So, we are going forward. Hindi ito ganun kalaki. So, enough for kids na mag-walking. Kasi alam mo naman yung mga kids, hindi yan pwedeng mag-stay sa isang place. So, this is good thing for them. That kahit saan sila papunta, forward, meron silang mababasa, matutunan, may break area. O, di ba? Maganda. Nature pa. Oh. Ito naman po ay bird's house. Ewan ko kung may ibon ba sa loob. Tit-tit. Kasi sa Finland, talagang malamig. So, mga tao dito, government, they provide bird's houses. Para yung mga ibon hindi mamamatay, makasustain kahit anong lamig ng winter. Thank you for watching, guys. And take care. Simpleng buhay ay masayang tunay. Beli Russo po. God bless. Pray always. Thanks for watching.